Isang masigabong palakpakan para sa lider ng akbayan. Noon, lagi sa akin sinasabi ng mga matatanda na kabataan ang makakapagpabago sa ating lipunan. Hika nga ni Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit, ilang henerasyong lumipas ay wala pa rin pagbabago at kaunlaran sa ating lipunan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Janver Santiago, galing sa Baitang STEM 12A. At muli ako nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na makapagsalita sa inyong harapan. Korupsyon. Maraming nagdudusa, naghihirap, nagugutom, at nangihingi tulong hinggil sa kahirapan. Ayon sa Transparency Organization, nakakuha ang Pilipinas ng 33 mula 100 na score. Nagsasaad na hindi katiwa-tiwala ang ating gobyerno. Ito sa isa sa mga suliraning panlipunan na matagal nang buwabagabag sa ating bansa. Na tila ba nagiging karaniwan na ito sa ating bansa? Habang mga opisyales ay tuluyang nagnanakaw ng buwis mula sa ating pagsasakripisyo. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong sistema na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino katulad mo? Kami mismong kabataan na nagsiyasabing pag-asa ng bayan, minsay nawawalan ng pag-asa dahil sa maling pagboto ng mga opisyalis. Ngunit, hindi pa huli ang lahat. Ang pagboto sa tamang tao ay hindi mahirap gawin sapagkat kinakailangan lang nito ng mapanuring pagsisiyasat, pangingilala, at maging mulat sa katotohanan. Sa pagpili ng kandidato, kinakailangan ng mabisang pagsisiyasat at hindi dahil galing lamang ito sa chismis, kundi titignan kung bakit ba ito tumatakbo, ano ang kanyang mga plataporma, at kung may record ba ito ng korupsyon o wala. Tulad lamang ng aking nabanggit, hindi dapat tayo bumabase sa chismis dahil maaari itong hindi totoo. Hindi dapat tayo magpapadala sa mga sabi-sabi o haka-haka ng ibang tao. Sa halip, kinakailangan natin kilalanin ang ating ibobotong kandidato dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating mamamayang Pilipino at ating bansa. Aminin natin, karamihan ng mamamayang Pilipino ay bumoboto batay sa kilalang pangalan o dahil galing ito sa pamilyang politikal. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, naiimpluwensyahan ang mga Pilipino sa pagboto ng isang tao dahil sa kanilang pangalan. Kailangan natin suriin ng mabuti kung may malasakit, katapatan, at hangaring maglingkod ang ating ibobotong tao. Sa kabuuan, bago bumoto, ay kinakailangan ito pag-isipan ng mabuti at magsaliksik ng masinsinan. Sa atin nakasalalay ang mga maglilingkod sa ating bayan at kung paano huhubugin ang kinabukasan ng ating bansa. Panahon na upang tayo'y kumilos at maghangad ng pagbabago, hindi lamang dahil para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kakapatan ng sabayanang Pilipino. Maraming salamat at mabuhay.